Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin belated happy birthday kay Lilian Alpapara Estacio. Greetings coming from sa kanyang BFF na si Maria Victoria Vasquez. At syempre i-greet natin ng belated happy birthday kay Sister Gloria Sarmiento. Siya yung coordinator of El Shaddai Virginia Chapter Fellowship USA. That is greetings coming from Rosalinda Gale. And also i-greet natin ng belated happy birthday kay Alexander Ivan Enriquez and Randolph Enriquez. That is greetings coming from Ramon Enriquez. And also i-greet natin ng belated happy birthday kay Hetminia Suelo. Greetings coming from Rotzen Suelo. At syempre, ang ating mga kababayan na nag-birthday ngayong araw, happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Tess Faraon. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 34 na mga comments. Uzay Neti, meron siyang 34 na mga comments. Nandyan din si Jonathan Kamasusa, meron siyang 32 na mga comments, and Sam Pagita, meron siyang 31, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. So, siya nga pala mga kababayan ko, before tayo mag-start, siyempre i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Thank you so much kay Sir Leo Ting, nandyan din si J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, and Bia Bibar. At mga kababayan ko, I would like to encourage you na sa mga gusto lang, sa merong gusto lang na magpa-channel member sa ating channel, that is very helpful sa ating channel. Okay? So, pwede ho tayong magpa-member sa ating channel membership. So anyways mga kababayan ko, before tayo dadako doon sa mga sa usapin natin tungkol kay Sara Duterte, kasi nga mamaya na ho mangyayari yung pinali, yung final impeachment hearing laban kay Sara Duterte. So mamaya na rin mga kababayan magdidesisyon yung taga-kamara kung meron bang probable cause ang mga reklamo sa impeachment dito kay Sara Duterte. So mamaya guest din nila itong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasi pag-uusapan mga kababayan yung tungkol doon sa threat or kill threat ni Sara Duterte doon kay President BBM, kay Felisa at saka kay SMR. Titingnan yan kung yan ba ay merong or yan ba ay mapupunta, mahulog yan sa high crimes. Okay? So kaabang-abang mamaya. So see you sa ating live mamaya mga kababayan sa ating impeachment hearing laban kay Sara Duterte. Okay? And also pag-usapan din natin mamaya, syempre itong sila si Harry Roque, si Zaldico at marami pang iba. Dito muna tayo sa usapin mga kababayan at question natin ito tungkol kay John Vic Remulla. Sa tingin ba ninyo mga kababayan, okay pa ang trabaho or the way magtrabaho itong si John Vic Remulla? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Gusto ko makita at marinig ang inyong opinion tungkol dito kay John Vic Remulla. Kasi para sa akin mga kababayan ko, kung ako lang yung masunod gusto ko napalitan na itong si John Vic Remulla. Bakit sa Ivan? Ang dami na kasi mga kalokohang ginagawa nito ni John Vic Remulla, di ba? Napakahilig mapapreskon, walang problema yung preskon. Pero sana lang, hindi mo muna uunahan yung sitwasyon.
Ang nangyari kasi mga kababayan, di ba tungkol dito kay Zaldico, nabalitaan natin kasi nagsalita na yung taga DOJ na nagpunta doon sa Czech Republic para sana dalhin pa uwi itong si Zaldico. Kaya lang, failed yung mission mga kababayan. Yes, failed yung mission at dismayado si President BBM. Kasi daw, sabi ng taga DOJ, wala na sa Czech Republic itong si Zaldico. Nakapunta na doon sa France, mga kababayan. At saka itong si Zaldico, nag-apply siya ng political asylum doon sa France. Diba, nakakalungkot talaga eh. Alam nyo, diba na binanatan ng mga DDS itong si President BBM? Kasi daw, nagpalabas daw ng fake news si President BBM na nahuli itong si Zaldico. At sinabi rin yan, diba ni Harry Roque na nagpalabas daw ng fake news itong si President BBM kasi daw nakausap niya, meron siyang napangtanungan doon sa Czech Republic na wala daw ang Pilipinong naaresto or nakulong doon. Sino ang nagbigay ng information kay President BBM? Diba si John Vic Remulla? Yes, siya ho ang nagbigay ng information kay President BBM na nahuli daw itong si Zaldico. At meron pang sinabi itong si John Vic Remulla na baka daw 1 week to 3 weeks maiuwi na itong si Zaldico sa Pilipinas. Pero anong nangyari? Diba? Wala. Failed yung mission. So sino dito yung binabanatan ngayon ng mga DDS? Si President BBM at hindi si John Vic Remulla. So dapat nating pitikin sa tenga itong si John Vic. Kasi nga napakahilig magpa-presscon. Diyan sa kanyang presscon, meron siya mga sinasabi na hindi dapat sasabihin. Like for example, kay Atong Ang, mga kababayan. Diba? Anong sabi niya tungkol kay Atong Ang? Muntik na daw nilang mahuli si Atong Ang. Dapat ba yang sabihin? Dapat kapag press con, mga kababayan ko, at John Vic Remulla, dapat sure ka na. Ang press con kapag tungkol sa isang tao na fugitive, dapat sigurado ka na sa iyong sasabihin. Hindi yung palusot na muntik ng mahuli. Diba? Gunggong talaga eh. Naaresto na itong si, or nahuli na itong si Zaldico. Siya ho yung nag-feed doon kay President BBM. So ang ginawa ni President BBM, kasi meron siyang trust dito kay John Vic Remulla, nag-post kaagad si President BBM doon sa kanyang Facebook page na nahuli na itong si Zaldico. So mga kababayan ko, agree ba kayo sa akin na dapat palitan na itong si John Vic Remulla? Dapat nang mag-resign itong si John Vic Remulla at dapat siyang palitan either ni General Torre or ni Benhur Abalos or sino pa. Basta ito si John Vic Remulla, para sa akin, dapat talaga siya ay mag-resign na. Dapat siya ay palitan, mga kababayan. Dahil sa kanyang kalokohan, mapapahiya si President BBM. Diba? So before tayo magpatuloy mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong balita tungkol kay Zaldico. For more details, let's watch this. Samantala, kinumpirma na Malacanang na wala na sa Czech Republic si Zaldico at kasalukuyang nasa France para humiling ng political asylum. Kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Yan ang inihayag ng Malacanang ilang araw matapos si Ulad na nahuli sa Czech Republic ang pugante at dating kongresista na si Zaldico na hinarang dahil sa kakulangan ng dokumento. Sabi ng palasyo, nasa France na ngayon si Ko at nag-apply o humiling ng political asylum. Ang political asylum ay proteksyon na ibinibigay sa mga dayuhan na inuusid o may kinaharap na banta sa sariling bansa. The FA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum ng bansang France na dalhin si Zaldico sa France because of the pending petition for asylum. Political persecution umano ang basehan ng political asylum na hinihingi ng dating mambabatas. Bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Sa ngayon, malayang makaikot si Ko sa mga bansang nasa Schengen area. Ikinidasmaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangyayari. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico.
But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Saldico. Nakatakda namang makipagpulong ang Pangulo sa mga ambasador ng Czech at France sa Miyerkules. Pakay ng Presidente, alamin ang maaring itulong ng mga naturang bansa para mapabalik si Ko. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Saldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Tiniyak ng Malacanang na gagawin ng pamahalaan ang lahat para mapauwi ng Pilipinas si Ko na naharap sa patong-patong na kaso dahil sa flood control scam. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Saldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Tiwala si Justice Secretary Frederick Vida na mapapauwi pa rin si Ko. Isaan niya sa malaking balakid ngayon ang kawalan ng Interpol Red Notice para maaresto ang mga akusado sa ibang bansa. Nagsumite na ng karagdagang dokumento ang gobyerno ng Pilipinas para mapabilis ang paglalabas ng Red Notice. From the moment we receive information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. Definitely, a comprehensive report will be made to the President. Pinag-uusapan din ngayon ang proseso ng mutual extradition, lalo't ginagawaan niyang sangkalan ng ilang hinahabol sa batas ang political asylum na ibinibigay ng ibang bansa. Alam niyo mga kababayan ko, napakaswerte talaga ni John Vic Remulla dito kay President BBM. Bakit? Kasi nga napakabait ni President BBM. Tingnan niyo ang kanyang sinabi. Dismayado si President BBM dito sa sitwasyon o sa nangyari na sa case dito kay Saldico, which is supposed to be maiuwi na sa Pilipinas. Ang sabi niya, dismayado siya sa sitwasyon. Alam nyo, napakaswerte ni John Vic Remulla kasi nga mga kababayan ko, feeling ko na dismayado si President BBM dito kay John Vic Remulla. Bakit niya kasi sinabi? Bakit advance ang kanyang sinabi, mga kababayan, at wala bang kasiguruhan? Diba? Napakabait lang kasi ng ating presidente. Pwede niya namang sabihin, dismayado ako dito kay John Vic Remulla. Kung ako lang yun. Kasi iba si President BBM napakabait kasi ng ating presidente. Diba? Kung ako yun, dismayado ako kay John Vic Remulla. At dapat palitan itong si John Vic Remulla, either General Torre, either Binhor Abalos, or sino pa, basta itong si John Vic, dapat palitan yan. Diba? Alam nyo, napag-isip-isip ko na baka totoo yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na itong si John Vic ay DDS. Baka itong ginagawa lahat ni John Vic na ang mga kalokohan niya para masira si President BBM at pababor yung sitwasyon para sa mga Duterte. Diba? Yan kasi ang kumakalat ngayon na balita-balita. Maraming dismayado ho dito kay John Vic Remulla. At kung napapansin ninyo, sa Facebook ninyo, maraming nanawagan ngayon na dapat mag-resign na itong si John Vic Remulla. Agree ba tayo? Please comment sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So dahil napag-usapan na natin itong si President BBM, well dito muna tayo sa good news at balita ng ating presidente para malaman ng mga DDS at ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed kung ano yung tinatrabaho ng ating presidente at kung ano yung bagong mga proyekto ng Marcos administration. For more details, let's watch this.
Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pinoy inventor na nagwagi sa 2026 National Invention Contest and Exhibits ng Department of Science and Technology. Ang NICE Awards ay programa ng DOST Technology Application and Promotion Institute na layong suportahan ang mga imbensyon ng mga Pilipino. 28 finalists ang napili ng DOST sa mahigit 700 entries sa buong bansa. Refleksyon niya na maraming mahusay na mga Pilipino. Kabilang sa mga nanalo imbensyon ay isang makinarya sa pagsasaka, on-site African Swine Fever Detection System, herbal cream para sa sakit sa balat mula sa kasoy, at marami pang kakaibang likha. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DOST na palakasin ang pagbibigay ng pinansyal at technical na suporta sa mga nanalo. Papalo sa 3 milyong pisong cash incentives ang iniabot sa mga nanalong inventor mula sa government and privately funded inventions, industrial design, creative research at mga likha na mga mag-aaral. Hangad natin na mabigyan ng sapat na suporta ang bawat makabuluhang ideya upang ito ay mapakinabangan ng lipunan. These are precisely the kinds of innovations that we seek, ones that offer solutions to real-world challenges and improve the lives of our fellow Filipinos. Gumagana na ang 5 bagong tayong renewable energy facilities sa bansa na kayang makapag-produce ng 128.9 megawatts ng kuryente ayon yan sa Department of Energy. Kabilang na dito ang Hermosa and Tap Solar Power Project, Biomass Cogeneration Plant, Cordon at Arayat 3-A Solar Power Project. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng pagtutulak ng DOE na magkaroon ng 25 renewable energy storage projects hanggang sa katapusan ng Abril. Sa ngayon, nasa final phase na ang 20 iba pa at inaasahang magiging operational na bago matapos ang buwan. Tiniyak ng Malacanang na walang pinipili ang tulong ng pamahalaan kagaya na lang ng pagpapatupad sa bawat bayan, makikinabang program ng gobyerno. Walang halong kulay o politika ang pamamahagi ng tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan. Tiniyak yan ng Malacanang sa paglalabas ng halos 58 bilyong pisong pondo mula sa Local Government Support Fund. Sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito, lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. Iginit yan ng Malacanang matapos ibunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste ang diskriminasyon umano sa kanyang distrito. Reklamo ni Leviste, hindi umano nakatanggap ng ayuda ang 84 na barangay sa Batangas, kabilang ang Taal at Nasugbu mula sa tulong na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakaraang linggo. Sila ay nakapagsumite 1 linggo pa bago ang April 24. Ang pinakapunot dulo po ay hindi po sila inimbitahan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakahanda na ang paglalabas ng pondo sa mga barangay sa Nasugbu, pero hindi na ibigay dahil sa kawalan ng presensya noong araw ng distribusyon. Na-delay naman sa Taal dahil umano sa hindi pagsusumite ng kinakailangang dokumento. Ilang bayan pa ang hindi nakatanggap ng budget dahil kulang sa requirement. Hinikayat ang palasyo na kumpletuhin ang mga dadaling dokumento. Sabi ni Leviste, direkta nang magsusumite ng requirement ang 84 na barangay sa Malacanang. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. Kung meron po kayong kinakailangang mga dokumento makumpleto, ikumpleto niyo po lahat yan at wag po kayong magpadala sa politika. Lahat po kayo makakatanggap ng ayuda. Sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program, bawat barangay makatatanggap ng tig 200,000 piso, kalahati para sa pagtatayo ng health center, evacuation center o pagbili ng mga patrol vehicle. 100,000 piso naman nakalaan sa finisher program o suporta para sa mga graduating students sa kanilang barangay. Sa datos ng Malacanang, 70% na o 980 sa 1,078 na mga barangay ang naabutan ng pondo. Bukod sa tig 200,000 pisong ayuda, namahagi rin ng tig 10 kilong bigas si Pangulong Marcos sa mga residente sa Batangas. Asahan po ninyo, hindi ito minsanan.
Hindi ito nangyari, ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas. So, 6 na beses sa isang taon. Okay, so yung ginawa ni Leandro Libeste, mga kababayan ko, yan ho ay black propaganda. Yan ho ay pananabotahe dito sa programa ni President BBM para meron siyang magamit na paninira dito sa mga proyekto na ginagawa ng ating presidente. Kasi nakita niya, di ba? Masaya yung mga kababayan natin na Marcos ang naupo ngayon. Unang-una, ang mga teachers. Ang dami hong mga teachers na na-promote. Pangalawa, yung mga kababayan nating magsasaka. Ang kanilang utang, mga kababayan ko, binura ni President BBM. Aside from that, nabigyan sila ng lupa at nabigyan sila ng mga kagamitan na magagamit nila sa kanilang trabaho or pagsasaka. Pangatlo, yung healthcare sector. 'Di ba? Natulungan ni President BBM at yan ho ay hindi nangyari sa panahon ni Digong. Kaya ngayon, naghanap ng mga pwedeng ikakapanira itong si Leandro Libeste dito kay President BBM na sabi niya 84 daw lahat ng mga barangay or mga kapitan hindi nabigyan doon sa programa ni President BBM na bawat bayan makikinabang. But in fact, according ho sa ABC President na si Kapitan Fernan Ricafort yata yun or I forgot the surname mga kababayan, na sabi niya yung mga kapitan na yun kaya hindi sila nakapunta doon sa event para bigyan ng tulong na 200,000 pesos at saka yung mga bigas dahil hindi sila nakapunta. Yun pala ay pinigilan ni Leandro Libeste. Tinakot. Pinigilan, mga kababayan. And after that, nagpa-press con kaagad. So nagamit ni Libeste na paninira kay President BBM at doon kay Governor Vilma Recto. O, di ba mautak talaga ba sa DDS? Kasi kapag makikita na nila na unti-unti nang gumaganda ang ating ekonomiya at saka marami nang natulungan na mga kababayan natin sa proyekto ni President BBM, gagawa sila ng mga kalokohan na pwede nilang magamit ikakapanira kay President BBM. Diba, DDS? Kasi ganyan ang mindset ninyo. Mahilig kasi kayo na hilahin pababa yung ating presidente. Mahilig kasi kayo na hilahin pababa ang Marcos administration para papabor sa inyong poong sinusuportahan. Kasi kung sana wala lang yung mga DDS mga kababayan, matagal na hong umunlad ang Pilipinas. Lalo na ngayon na isang Marcos ang naupo bilang presidente. Matagal na sanang umunlad ang Pilipinas. Kaya lang merong uok yung pag-uutak at merong saltik na BP kaya maraming problema. 'Di ba? Yan kasi ang kanilang trabaho para siraan ang ating bansang Pilipinas, para siraan si President BBM at ang Marcos administration. So mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics, please give a like naman po sa ating video. Like natin, i-share natin at saka subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Malaking tulong yan sa ating channel, okay? And also, syempre, thank you so much sa ating mga kababayan, ating mga viewer na hindi nag-skip ng ating commercial, okay? So, thank you so much. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong banat ng ating kababayan dito sa mga Duterte. For more details, let's watch this. Di ba may kasabihan na what you sow is what you reap. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti sa kapwa mo, sa bansa mo, yung biyaya babalik sa'yo na parang ulan, siksik, liglig at umaapaw. Pero kapag sa buhay mo, ang itinanim mo ay puro kasamaan, huwag kang umasa. Nakabutihan ang aanihin mo, hindi ba? So, eto nangyayari ngayon dito sa mga Duterte na to na sa isang araw lang, sa loob lang ng isang araw, kahapon na double whammy. Etong si Sara Duterte na bisto ng buong mundo ang itinatagong yaman. Na bisto ng buong mundo na siya talaga ay magnanakaw kasi walang paliwanag kung saan nanggagaling yung mga pera na pumasok sa bank accounts niya na yan. 125 million, hindi niya maipaliwanag yung 6.77. At pagka hindi mo maipaliwanag,
ina-assume na natin na yan ay galing sa nakaw. Saan pa ba? Wala naman siyang legal sources of billions ng income. Yung mga negosyo niya, nalulugi. Pero ang pera niya, pumapasok sa accounts niya, bilyon-bilyon. O yan, isa sa nangyari sa kanilang matinding karma kahapon. Yung isa pa, finally, yung appeals chamber ng ICC nag-decide na may jurisdiction sila. Ibig sabihin, si Digong ay talagang itatry dyan sa ICC. Ang inaasahan pa nila yung confirmation of charges, hearing na baka mabaligtad. Hindi mababaligtad yun. Hindi mangyayari. Gusto ng mga DDS na to. Bakit pa mag-i-issue ng finality na decision, ng final decision itong ICC na may jurisdiction sila, kung in a matter of weeks lang, idadrop nila yung confirmation of charges ni Digong, hindi ba? Does that make sense? So, itong mag-ama na to, tinatamaan ng matinding karma ngayon, which is deserve nila kasi puro kasamaan ang ginawa nila. Puro kawalangyaan. Mga kriminal ito na dapat magbayad. Ang tataas ng mga posisyon sa gobyerno pero ginamit nila yung kapangyarihan nila, yung power nila nung nakaupo sila para baliwalain ang mga batas na meron tayo dito sa Pilipinas. Si Digong EJK, graft and corruption sa Pharmally. Yung Pharmally lang na yan, nakakakulo ng dugo dahil sa gitna ng napakadaming tao nagkakasakit at naghihirap, ang ginagawa ni Digong, nagnanakaw sa pondo ng taong bayan, yung ibibigay na lang sa atin dapat ng gobyerno, ninakaw niya pa. So, hindi ba dapat mamayari sa kanya yan? Na mabulok siya doon sa ICC, hanggang mategi na siya. Yung abon niya, itapon na lang sa dagat, dyan sa Strait of Hormuz. Doon na lang isabog ang kanyang mga abo doon. Nang makalimutan na ng bansang Pilipinas to, kasi ito yung pinaka-worst na naging presidente. Ito yung naging presidente ng Pilipinas na talagang ngayon, nalalaman natin, ay talagang kriminal. Ginamit yung posisyon ng pagiging presidente para palakasin ang kanyang criminal syndicate na nag-operate ng drugs, ng pogo, ng mga flood control ghost projects. Sa kanya nag-umpisa lahat yan. Siya ang may pakana lahat ng yan. Siya ang nag-tolerate lahat ng yan. Kapalit ng bilyong-bilyong ibinibigay sa kanya ng mga tao na nasa likod ng mga operations na to. At ito ngayon si Sara Duterte. Ganyan din ang nangyayari sa kanya. Lahat ng illegal operations na meron tayo dito sa bansa, pinagkaperahan din ni Sara Duterte ng pamilya niya. Kaya itong pamilya na to na criminal syndicate, masayang-masaya tayo na hinahabol ngayon ng matinding karma. Aanhin mo ang bilyong-bilyong ninakaw mo kung lahat naman ng tao nagsasabi na magnanakaw ka, wala kang credibility, pati mga anak nyo, apo mo, Digong, at mga anak nitong si Sara Duterte, may tatak na yan. Tatak na ng magnanakaw ang meron niyang mga tao na yan. Dahil sa ginawa ng mag-ama na to, talagang kahindik-hindik na mga kriminal. Bago po ang lahat, thank you kay Sir Third View. Siya po yung may-ari ng video. Ito po yung platform niya. Pwede niyo po siyang i-follow dyan. Ito lang po yung ibabahagi ko sa inyo mga kababayan. Meron po akong nabasang post sa isang platform na sinasabing mapagpanggap daw po ang mga Duterte. Kasi nga, pinoproject nila yung mga sarili nila na galit po sa NPA, no? Kalaban ng NPA, pero sumisigaw ng mabuhay ang NPA, si Duterte. Tapos siya yung kandidato ni Joe Maciso noong 2016. Tapos pinalibing niya yung isang commander or mataas na opisyal ng NPA, binigyan niya ng Heroes Burial. Nasa balita po lahat yan. Nasa internet po, pwede niyo pong i-research, no? So galit daw sa NPA pero sumisigaw na mabuhay ang NPA, binigyan ng Heroes Burial yung isang mataas na opisyal ng NPA at kandidato siya ni Joe Maciso noong 2016. Pero ang pinagbintangan na maka-NPA ay si Mayor Leni Robredo.
So magaling po silang magpanggap, yung mga DDS at saka yung mga idol nila, mga Duterte, magaling magpanggap. Tapos yung totoo nilang kulay, yung totoo nilang baho, ipinoproject nila sa ibang tao, sa kalaban nila. Para yung mga tao, mga suporta nila, doon magalit, no? Sa kalaban nila na pinagbintangan nila ng totoo nilang kulay at baho. Galit daw sa droga at pinagbabawal na mga gamot, pero di umano'y tumatanggap ng limpak-limpak ng salapi mula sa mga D-Lord. Tapos, meron pang mga tropa o kaibigan na di umano'y mga D-Lord, mga kababayan. Yung mga cronies nila na Chinese na yung mga pangalan ay nalilink sa mga sinasabi ng PIDEA, sinasabi ng mga otoridad, malapit kay Duterte, sa pamilyang Duterte. Galit daw sa droga at galit daw sa pinagbabawal na gamot, pero ang mga nakapalibot sa kanilang Chinese ay naa-allege na involved sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot at di umano'y, according to Senator Trillanes at iba pang mga testigo, sila Madriaga, ay di umano'y tumatanggap sila yung pamilya nila ng limpak-limpak ng salapi mula sa D-Lord, mga kababayan. So talagang mapagpanggap, mga kababayan, kasi tignan nyo, ang pinagbintangan si Senator De Lima. Doon sa Maka-NPA, ang pinagbintangan si Mayor Leni Robredo. Yung sa pagiging involved, di umano nila sa illegal na kalakaran ng illegal na gamot, ang pinagbintangan si Congressman De Lima, pinakulong pa kahit inosente, mga kababayan. Tapos, muntik pa daw na pagbintangan din si Senator Trillanes. Isinuwalat yan ni Jimmy Guban, if I'm not mistaken. Hindi lang siya talaga pumayag kasi alam niya na hindi totoo. Inosente si Senator Trillanes. So, parang ang galing nila, no? Pinoproject nila sa iba yung totoong sa kanila makikita, yung kulay nila. Galit daw sa oligarch, pero ang daming Chinese cronies at saka ang daming kaibigang oligarch na in my opinion, nakinabang sa kanyang administrasyon. Gaya niya ni Mark Villar, anak ng mga Villar. Oligarch yan. Napakayaman, ang daming negosyo, ang laki ng impluensya sa politika. Ginawang DPWH secretary. Tapos mamukat-mukat mo, ang daming corruption sa DPWH. Tapos may atraso pa sila sa SEC, if I'm not mistaken, yung kinakaharap ng pamilya nila. Ngayon, pwede niyong i-search yan. Tapos di umano yung proyekto ay ang nakinabang, yung proyektong pinagawang daan yata ang nakinabang yung mga negosyo nila doon sa Las Piñas. You can double check. I may be inaccurate pero may mga ganyan pong balita. Naging pinakamayamang tao sa Pilipinas si Manny Villar nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Galit daw yan sa oligarch, ha? Ang daming kaibigang oligarch na nakinabang at ang daming Chinese cronies na nakinabang nung panahon niya. And sa tingin ko, kahit yung pamilyang Duterte, may tuturing ng oligarch ang dami nilang negosyo sa Davao City. Tapos meron silang matagal na kapit at impluensya sa politika. Dekada-dekada na. Tapos ang dami nilang negosyo in and out of Davao City. So for me, sila talaga yung isang uri ng oligarch dito. Nagpapanggap lang sila na galit sa oligarch. Pinagbintangan pa si Mayor Leni Robredo na puppet to ng oligarch. Pero tanungin natin ang sarili natin, sinong nakinabang kay Mayor Leni Robredo from 2016 up to 2022 up to now na oligarch? Wala. Pero kay Duterte ang dami. Sila mismo, pamilya nila, maituturing kong oligarch dahil maraming negosyo at may malawak na impluensya at kapit sa politika. So, ganyan sila eh. Kung ano yung kulay nila, ipinoproject nila sa iba. Para yung mga tao sa iba, sa kalaban nila magalit at hindi sa kanila. Pero sila talaga yung ganun eh. Galit daw sa korupsyon, ilalaglag daw sa helicopter yung mga kurakot. Lumala yung korupsyon sa panahon niya. Tapos sila mismo mag-ama na i-involve sa korupsyon. May mga issues ng korupsyon. Family, Pogo, confidential fund. Kahit mismo si Duterte nagsabi, diba, nagnakaw daw siya pero naubos na. There is truth behind that message, no? Pero dinownplay ng mga utu-utong supporter nila. So ngayon, naisisiwalat na. Kaya sa tingin ko, malaki po dapat ng ibigay natin pasasalamat kay Senator Trillanes dahil kahit wala siya sa posisyon, patuloy niya tayo ipinaglalaban. So ganyan po yung mga Duterte. In my opinion, magaling silang magpanggap, impostor, mapagbalat kayo, mapagkunwari. Magaling silang manlinlang, pero yung totoo na mga bagay-bagay na sinasabi nilang ayaw nila, sa kanila nakikita, mga kababayan. So sana po, wag na po tayo magpauto, mga kababayan. Wag na po tayo magpalinlang. Buksan po natin ang mga mata natin at i-analyze natin. Kitang-kita naman po ang katotohanan. Very evident. Nasa sa atin na po yan. Kung tayo po yung magpapalinlang na naman at magpapaloko, tayo po ang talo, mga kababayan. Ako, honestly, never akong naloko, nauto,
nalinlang ng mga Duterte mula 2016, hindi ko naman binoto yan eh. Hindi ako naniwala dyan. Looking at their behavior and character, huge red flag mga kababayan. So nasa sa inyo po ang desisyon mga kababayan. Salamat po sa panonood. Okay, so before tayo magpapatuloy, syempre i-acknowledge din natin ang ating mga suki, mga early birds, yung unang nag-comment or yung unang mga nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Sir Leonardo Steliero, Ralis Carlinga, May Agnes Estoche. Nandyan din si Michael Vinas, Ising Mariano, Moneth Borromeo. Nandyan din si Emmy Mapalad, Asper Nito, Helen Milia. Nandyan din si Gina G, Edwin Santos, Joseph Magalyon, Pelegrina Kumlat, Hi to Fee Brunula, nandyan din si Jembo Simbrano, Alona Fernandez, kasama din natin si M.E., Menchi Saudi Nabal, Irene Monte, and hi to Cora Yancy. Mga kababayan ko, dagdagan ko rin yung sinabi ng ating kaibigang vlogger na si Kakamping. Naalala niyo ba yung sinabi ni Digong na kapag daw merong totoo sa mga bintang ni Trillanes dito sa pamilya Duterte, kay Digong, kay Sara Duterte, doon kay Pulong, kay Baste at marami pang iba, sabi niya, he will hang himself daw mga kababayan. Sakto ba yun ang ating English? He will hang. Di ba? I will hang myself, sabi niya. Nasabi pa niya na i-advise daw niya itong si Sara Duterte na mag-resign daw sa kanyang pwesto. Di ba sabi niya niyan? Siyempre, i-recall natin ang kanyang mga sinasabi para malagyan natin ng konteksto, mga kababayan. For more details, let's watch this. You can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. O, di ba? Pambubudol talaga. Ngayon, na nakita niya yung, kung nakita niya lang yung hearing last April 22 na kung saan totoo yung sinasabi ni Trillanes mga kababayan tungkol dito sa yaman ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya at ito'y napatunayan ng taga-AMLAC at ng taga-BSP. Ano ang gagawin ngayon ni Digong? Di ba? Wala. Kasi nga, pambubudo lang yan. Ipaparesign daw or paparesignin daw niya itong si Sara Duterte. So tayo manawagan na dapat totohanin ni Sara Duterte yung advice ni Digong sa kanya na siya ay mag-resign sa kanyang pwesto. Diba, Sara Duterte? Kung talagang totoo kayo sa inyong mga sinasabi, sabi pa nga ni Digong, na siya daw ay mag-sign ng waiver or bank waiver kung merong isang totoo sa mga sinasabi ni Trillanes. So ngayon, napatunayan ni Trillanes na totoo ang kanyang mga sinasabi. Do you think mag-assign sila ng waiver, mga kababayan? Hindi. Kasi puro lang yan daldal. Puro lang yan ngaw-ngaw. Puro lang pambubudol ang kanyang ginagawa. At saka ang nakakalungkot dito mga kababayan, ang dami pa rin hong naloko at nabudol sa pamilya Duterte. Ito kitang-kita na na itong si Digong napakahambog talaga Alam niyo ba yung hambog? Napakayabang pero hindi naman totoo na sila ay matapang. Napakaduwag ho ng pamilya Duterte. Unang-una, si Digong takot na mag-sign ng bank waiver. Itong si Baste Duterte hindi sumisipot sa kanyang mga hamon na boksing. Itong si Sara Duterte hindi sumisipot sa impeachment hearing. So puro sila duwag. Ang pamilya Duterte, mga duwag yan. Diba? So forward tayo.
Ito'y tungkol ho sa sa mangyayari mamaya sa hearing doon sa Kamara. Na kung saan guest doon mga kababayan itong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasi pag-uusapan doon mamaya yung kill threat ni Sara Duterte kay President BBM, kay Felisa at saka kay SMR. So mamaya na ho DDS. So dapat manood kayo DDS. Kasi mamaya na din magde-decide yung taga-Kamara kung meron bang probable cause yung mga reklamo sa impeachment hearing dito kay Sara Duterte. So mamaya ang final hearing doon sa Kamara. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay NBI Director Attorney Matibag kung ano yung mga ma-expect natin mamaya sa hearing. For more details, let's watch this. Director, ano na po yung pinakahuling estado ng investigasyon ng NBI tungkol dito sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban nga kina Pangulong Bongbong Marcos? Ganito po yun, Ma'am Cheryl. No? Actually, yung ginagawa namin after nung banta niya at nung dumating po ako rito sa NBI, talagang continuing investigation to until we pinpoint kung sino yung kinausap niya. What we have established is, seryoso po siya ron sa banta na yan. Hindi po siya conditional, kundi this is an absolute na threat. At kung mapapansin nyo naman po, consistent sa lahat po ng mga pagkakataon na maaari siyang magsalita, laging may dumarating na pagbabanta kay Presidente in different forms and different way ng pagsasabi. Hindi lang po nga si Vice President Sara, kundi papansin ninyo, there is a pattern doon sa buong pamilya na palagi na lang tinitreat talaga ang ating Presidente. Coupled with their previous behavior, yung mga behavior po nila na pakikipagkapwa-tao sa ibang tao, makikita po natin na kailangan pong seryosohin ng law enforcement, lalong-lalo na ng National Bureau of Investigation, yung banta po na yan. Kaya naman, sinusundan po namin lahat ng makita namin na maaaring ito yung lead para ma-identify po kung sino yung kinausap niya. Just recently, when the President was have an event po dyan sa Nueva Ecija, sa Palayan, naka-live broadcast, binomonitor yung social media, meron na lang biglang nagpapap na sinabi, barilin si Presidente. Those are serious threats po na kailangan po na yan. Director Matibag, linawin ko lamang po, pwede niyo po bang linawin kung anong uri po ng lead ito pong inyong tinutukoy? Ito ba'y testimonya or may mga digital evidence also? Well, ano po to, yung ginagawa po ng NBI, yung mga profiling po ng mga nagpo-post, yung profiling po ng kanilang mga statement. At lagi rin po namin binabantayan siyempre yung mga salita ng pamilya ng mga Duterte at ng mga alyado po nila kung saan po patungo. Ang nakakatakot po kasi dito, Ma'am Cheryl, parang lahat na lang Anybody can make a threat to the President. Ginagaya na yung behavior po nitong si Vice President. Meron pong isang Vice Mayor na abogado, ganun din. At parang consistent Parang there is a pattern na nadidevelop na palagi ang target sinasabi, ulo ng Presidente. Na ganyan po yung sinasabi. Kaya ang ano po namin, we're taking leads, tinitingnan namin yung mga associated. Kung maalala nyo, there is that report that Vice President Sara created her own army. So tinitingnan din po namin yung mga personalities dyan. Okay. So saan din po nakabase, ano yung naging basehan po ng NBI sa pagsasabing planado at hindi basta pahayag lang ito pong bantang ito? Well, yung press conference po na madaling araw na inabot ng 2 oras, pinanood po namin yan kasama yung mga expert namin dito po sa NBI, kasama yung ating pong investigation, yung sa CCD namin, pati po Behavioral Science Department namin, para tingnan at pag-aralan po. Ito pong nangyari na press conference, hindi naman po spur of the moment Meron pong imbitasyon na nanggaling sa opisina ng Vice President and yung mga questions na tinanong dyan appears to us na mga planted na question na meron na talagang sagot just to make it appear na parang spontaneous na nangyari po. So may nakuha rin ho ba tayong gaya ng text, audio, o witness na magpapatunay po ng direktang ugnayan sa umano'y plano? Yun po yung kailangan nga namin bantayan dahil sabi nga namin, we are very serious dahil it's a threat to the President at ang ano po rito, yung nagte-threaten, he's the direct beneficiary pagka po may nangyari sa ating pong Presidente. Ano po ang inaasahang isusumite ng NBI sa darating na impeachment hearing sa House Justice Committee sa Miyerkules po?
Well, kung ano na po yung mga ebidensyang nandirito na nung ako'y bago pa dumating, nagkaroon po ng investigation to during that time po ni dating Director Santiago. At yung pong naging investigasyon na yan ay nagbunga ng kumpletong dokumento na isinumiti po sa National Prosecution Service sa Department of Justice upang magsampa po ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. And pending po ngayon ang decision yan, and we're hoping po na sana po madesisyon na ng Department of Justice sapagkat naniniwala po kami na kompleto naman po yung elemento ng aming tinutukoy. Director, magmula po nung kayo'y naupo, may mga additional pieces of evidence ba or nakuha kayong impormasyon, nahukay na impormasyon na pandagdag po dito sa threat nga po ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo or sa First Family? Meron po, but pasensya na, I am not in the liberty to divulge it publicly kasi ongoing investigation po ito. So hindi po namin i-detalye, but meron po kaming mga sinusundan po. Okay. Is this something that you would share it sa hearing po ng impeachment? Yung po kasi ganyan, hindi po namin maaari pang ibahagi yan dahil it's an open case na sinusundan pa po. Pero what we have, yung pong aming mga testimonya na nakuha, maaari na po namin ibahagi po yan. Dahil something po na, alam nyo po, nasa law enforcement tayo, yung intelligence po natin na division, baka po masunog yung ating mga leads at mga sources. Sa halip na matapos natin at na makuha natin yung ating gustong mga kunin ay magkaroon po ng maalarma yung ating po mga sinusundan po. But so far doon sa mga karagdagan na kahit hindi nyo po pa pwedeng ilabas sa publiko, may mga iba pang mga pangalan, malalaking pangalan, personalidad na sangkot po dito? Well, pag tinignan po naman namin, ang isang basihan nga namin pagbabasihan dyan, yung behavior po sa public, sa social media. Doon naman din po may alabas But we just have to process it very carefully. Yung mga expert po natin dito, tumutulong magproseso para alin po yung aming susundan at alin po yung aming hindi susundan. Ano po? Director, may mga hawak na kayo, may mga sinusundan pa kayo, may mga nade-discover pa kayo. Sa puntong ito po ba ay masasabi ninyo na matibay ang hawak na ninyong ebidensya laban po sa bise? Well, dun po sa pinal naming kaso na grave threat saka po yung inciting to sedition, sigurado po kami matibay po yung mga ebidensya na nakuha namin at isinumiti po. Yung pa lang naman po yung kaso kasi dito naman po sa atin yung conspiracy to commit murder, hindi naman po actionable pa na case yan unless nagkaroon na ng yung ibang elements na frustrated, na attempted, ganun po. Pero yun nga po, sinasabi ko, the threat that was made, hindi po siya conditional. That is an absolute po Absolute po na threat yan Malinaw naman po yung Director, isama ko na isingit ko na rin po yung mainit na issue rin simula noong Biyernes pa tungkol naman sa pagkakasangkot po ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa ni-raid na establishment. Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Well, yung po yung depensa nila, tingin ko po yung depensa nilang yan, it will not hold the water sa korte po or sa piskalye. Kasi malinaw po yung ebidensya. Dalawang bagay lang po yung itatanong ko kay Julie Defensor at kay Mike Defensor na rin. Meron bang nangyari na human trafficking doon sa lugar nila? At sino ba ang namamahala at may-ari ng lugar? Number one, po, meron. Ano po ba yung elemento ng human trafficking? May act. Ano po yung naging act? Recruitment. Ni-recruit po nila yung mga kababaihan. Ang tawag na po nga, hindi GRO, kundi CCA. In-upgrade na nila. Customer Care Assistance. Yun po yung tawag doon sa mga babae. Meron, anong susunod po doon? Yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Sinasabi po ni Mike Defensor, wala namang pilitan dyan Pumapayag naman, ganyan. Yun yung aligasyon niya. Ang nakalimutan niya po, sa human trafficking, hindi naman kailangan pilitan lang o may persahan o pananakot, kundi pwede rin may machination po o deceit na tinatawag na, halimbawa, pinangakuan, gusto mo bang kumita ng mas malaking kita? Kasi halimbawa, yung CCA, kung CCA ka na regular, 500 pesos a day lang. Baka gusto mo kumita ng 20,000 ngayong araw na to. So, meron pong pagkukumbinsing ganon. At pangatlo,
yung purpose po, which is prostitution. Dahil ganito po nangyari, pagpasok pa lang po doon sa Chicago KTV, merong salamin na malaki, ang tawag po doon, aquarium, nakaupo, nakahilera yung mga kababaihan, at ang papasok na customer, kakausapin po ng mamasang, nung pong tinatawag na manager, at mag-aalok na. Gusto mo ba? Sino ba yung kursunada mo? O yan, sige, ganito presyo niyan. Pagkatapos magkasundo, meron pong secret door. May hagdanan, paakyat doon sa Blue Hotel na pinapamahalaan ng Sirin Development Corporation na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di po ba? So sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may yung 3 pong babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya, pero tinatanong kayo ba, wala. Sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated, ang presidente at chairman pa rin ng Sirin doing a business under the name of style of Blue Hotel is si Julie Defensor, at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan, at meron lang po mga dumarating na reports dito. At the time na tumatakbong mayor itong nakarang eleksyon si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan, yung mga kagawad, mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. So alam po nila, meron pong ganun ang sistema. So huwag po nilang gamitin yung politika. Nakakatawa po yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals to the criminals na gagawa sila ng mga krimen, pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin, politika to kasi I'm speaking against the government. Mas nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nga, nagpapasukan yung mga history lumalabas tuloy, pati sa Paddy's Point, yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. So, may pattern po Huwag po nila yung politika. Dahil gumawa ka ng lagay at hindi po ako ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, hahabulin po kayo ng batas. Pangalawa, pinofile namin po yung mga 54 rescued na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 na yon, Ma'am Cheryl, most of them are single moms. Ano pong ibig sabihin nito? Doon na po pumapasok yung mode nila na kinukumbinsi dahil mahihirap na tao to Gipit sila kakapit sa patalim. So, sinasabi ni Mike Defensor, ano ba tong NBI na to? Dami naghihirap. Ang ginagawa pa, hulihin to, nawawalan ng trabaho. Mas nakakatakot naman po yung ginagawa mo dahil sa kahirapan ng tao, pagsasamantalahan mo, papapasukin mo sa illegal, gagawin mong prostitute, mas nakakatakot po yun. Yun po yata yung mas bantayan natin kaysa yung sasabihin pinupolitika. Siya po, nasa political front ngayon, kritiko siya, pero gumagawa siya ng illegal. Hindi naman po natin siya hinahabol kung legal yung ginagawa niya. So sila po yung magpaliwanag, andyan yung dokumento that is Secretary SEC galing, official document. Galing po yung permit po, 2006, galing sa City Hall ng Pasig City. Sirin Development Corporation. Sinong may-ari ng Sirin Development Corporation? President Chairman, si Julie Defensor. Na ito pong mga to, may connection pa nga kasi yung buong compound, Cliff Point Development Corporation, ang chairman naman ng korporasyon, si Mike Defensor naman. At ang holding company, Pax River Mining, na ang majority owners, sila Mike Defensor din. Yung treasurer ng Chicago KTV, na si Del Rosario, siya rin po ay shareholder nung Cliff Point Development Corporation. So ano po yung yan? Yung Cliff Point Development Corporation, ang treasurer, interlocking sila Magkano ang kinikita ng Chicago KTV at ng Blue Hotel sa araw-araw? Baka 1 million Isipin nyo, naging joke nga yung isang Cropec, isang platidong Cropec, 700 pesos. So, million yung kinikita nito. But the treasurer, interlocking, they control yung pondo. So, yan po yan. So, they challenge me, sasabihin nila, politika, walang ginagawa NBI, habulin sila. Mula po nung nag-assume ako, 64 days na po ako ngayon.
Ang apprehension po namin, successful apprehension ng operation namin, Ma'am Cheryl, 123 successful operations po. Nakapile kaso na yan, ma'am. At sabi niya, tina-target puro kumpanya ng kalaban. Eh, iba-iba pong kumpanya yun eh. Saka yung human trafficking, mahigpit po talaga kami dyan. Just Saturday po, meron din kaming hinuli sa Pampanga. Oh, hindi naman po political yun. Prior to that, yung magsaing po, ang dami po namin ginawa. Ang mandato po namin hulihin yung gumagawa ng illegal, hindi po kami political na ahensya. Director Matibag, kailan nyo po sinimulan yung investigasyon on this? Saan nanggaling at kailan yung lead na nakuha about this Chicago KTV? Well, ma'am, halos isang buwan po namin ginawa yung surveillance nito. Meron po kami mga assets na pinapadala to investigate. That is how we do yung trabaho po namin. Ano mga kaso. At nag-positive po. Kaya po pala, ito pa, banggitin ko po, nung nag-decide kaming i-raid dyan, hindi po NBI lang tumating dyan. Kasama po namin ang local government ng Pasig. Andiyan dyan po yung CSWD, yung social workers. Tapos nandyan din po yung mga barangay officials nung ginawa namin. Nag-imbita po kami ng media to observe yung pag-raid po niyan. At meron po yung ating mga nag-raid. Wala po tayong kalokohan dyan. Kaya napakahirap naman kung ang depensa mo sasabihin politika at kung daw meron na personal kay Mike Defensor, wala po akong personal. Katunayan, magkakilala po kami. Opo. Kaya lang, kung ako sa law enforcement, I will make sure na gagawin ko po yung mandato na binigay po sa akin ng batas. Director Matibag, sabi nyo nga po, this Chicago KTV, may aquarium yan pagpasok nyo, tapos may secret door going to Serene. So Blue Hotel po. Yeah, opo, si Rin po mamanis doon. Si Rin doing business under the name and style of Blue Hotel. Okay. Ang Serene ang nagmamanage sa Blue Hotel. Kita rin po yun. Yung Blue Hotel tsaka si Rin, isa lang. Ang gamit niya lang na brand, kumbaga yung si Rin, yung po yung registered corporation niya sa SEC. Pero yung brand, yung Blue. Tapos para lang po klaro, so Blue Hotel, pero yung Chicago ay kanila rin. At ginawa po naman nila, may lease agreement sila. Si Rin po, ibig sabihin, yung first and second floor niyan ay si Rin po. Ang ginawa po nila, pinarenta po nila sa Chicago. Ang sinasabi ko nga po, interlocking officers and director. Yung Del Rosario treasurer, ay isa po sa director din po at shareholder po nung Cliff Point Development Corporation na pagmamay-ari rin po ng mga depensor. Alright. Okay. Puntahan ko lamang po yung sabi niyong pag-profile, na-profile niyo na po itong 54 na na-rescue ng mga kababaihan. Pero lahat din po ba ay nakuhanan ng salaysay at ano po ang kanilang kwento? May mga salaysay po at may mga testimony po silang ibinigay na po doon. Ano po? Yun na po yung magiging basihan, isa sa mga pagbabasihan po ng City Prosecutor's Office po ng Pasig City po. At nasabit na po namin ng Friday yan. We're hoping na makapag-issue sila ng mga subpoena to do the preliminary investigation po para umandar. May mga nabanggit din po bang mga iba pang personalidad na possible po na involved or nakikita po ba nila itong si former Congressman na Mike Defensor doon? Ano po ang kwento ng mga babae? May mga positive ano po. At saka doon pa lang naman po sa mga statement ni Mike Defensor, sinasabi naman niya talaga nararating niya yung lugar na yun eh. Ginagamit pa niya ibang establishmento. Wala naman po problema yung ibang establishmento, yung Korean restaurant. Talaga namang hindi mo alam kung ano ingredients na lulutuin dyan. Tsaka yung sa 7-Eleven daw, kung anong binibenta. Pero ito mismo, yung asawa mo yung nagpapatakbo nung Blue Hotel tsaka nung KTV, kayo nagpapatakbo, imposibleng hindi nyo alam yung operation nito. Mayroon pa po, ano po ba ang inaasahan pa natin, Director, na susunod na hakbang po ng NBI sa kasong ito? Well, na pag-aralan po namin, may mga additional pa po kaming kakasuhan at may ipapile na kaso at na banibago. Kasi ang napile po namin dyan, based doon sa una naming ipinail, yung violation of anti-human trafficking law po at saka ng dangerous drug. Pero idadagdag po namin dito yung may Presidential Decree 1566 po at saka
Republic Act 9593, yung Tourism Act of 2009, na kung saan dapat yung hotel po, pag foreigner yung pumapasok, nagre-require yan, may recording process po, na hindi rin po nila ginawa. Dahil yung isa pong na-apprehend nga namin na identified na talaga nag-avail ng sexual favors po, nasa kwarto ay Taiwanese, wala pong record sa kanila na kinuha nila ng data, ng passport po nila. So another violation po ito. At yung po pong ibang individuals, meron po kasi kaming mga individuals na initially when we process, tingin namin na hindi pa mabigat yung ebidensya base po dun sa DC Department Circular ng DOJ, Department Circular 20, na dapat may reasonable certainty of conviction. Hindi po muna namin isinama sa kaso. Okay, so kasama din natin, nandyan si Shirley Risman, Tatay Rudy Jornales, Celso Villamen from Paranaque City, nandyan din si Tony de los Reyes, Amor Zagati Musang from Basilan, kasama din natin si RJA Itarxa, saka shoutout daw sa kanyang anak na nandyan sa Greece. Hi to Elizabeth Bacolcol, Phil Macabato from Toronto, Canada, nandyan din si Froy Corpus from Cuyapo, Nueva Ecija, Evelyn Garcia, nandyan din si Ding Sky Gonzalez from Dammam, Saudi Arabia, GC Kagulada from California. Kasama din natin, nandyan si Leonardo Manansala, Alona Fernandez, Evelyn Ginidine or Ginidine ba o Rotakyo, nandyan din si Maria Eden Yanada, Ginaro Solmeren, nandyan din si Terby Catherine Lucido from Australia, and hi to Annette Alegre. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Binabalik natin yung ating sikat na bisita na pinag-uusapan ng Pilipinas at especially ng Mindanao. Okay, ladies and gentlemen, Lovely Granada. Lovely, salamat sa pagbalik sa ating podcast. Thank you so much din po sa pag-imbita. Although, hindi ko alam bakit. Bakit ako? Bakit kasi? Daming galit sa'yo. Maraming bang galit sa'yo sa Mindanao? Well, yeah, sa Mindanao. Marami nga. Yeah. Mga Bisaya. Well, marami kung pagbabasehan mo sa social media. Pero mas marami naman yung sumusuporta. Okay. Yeah. Nakakalungkot naman kung totoo nga yun na sinasabi mo maraming galit sa'yo. So pag nakikita mo yung mga comments, ganun, parang marami nang babash, marami bang threats yan? Yeah, pero feeling ko nagde-decline na. Feeling ko napagod sila. Napagod kasi bumabanat ka rin eh. Yes, napagod sila. Tsaka parang kasi hindi ako nasasaktan eh. Ayun. At saka yung tawa mong yun, nakakainis eh. Oo, so napagod sila. Oo, alam mo, Lovely, nabanggit mo nga Mindanao, maraming ka nakukuha maraming mga galit sa'yo. Sa mga viewers sa Mindanao, I'm actually curious kung nakikita ba niyo yung buong picture o yung mga iba't ibang pananaw o isang view lang ba nakikita kaya ganun mag-isip ang mga taga Mindanao? And again, hindi ako nagdi-discriminate. Ang punto ko lang, kasi Lovely, banggitin ko lang kung saan ako tayo nanggagaling dito. Kasi nakita ko lang yung survey na nakita mo, yung Okta Research. Yeah. Na lumalabas head-to-head, Leni Robredo at saka si Sara Duterte. At wala nang ibang wala nang iba. At lumalabas dito, Sara Duterte is about 40-something%. Tapos Leni Robredo is at 35%. Parang ganun. 46%, 35%. What was interesting dito sa survey, and we will flash it siguro on the screen, ay yung nakita ko na breakdown per region. Yes. At sa Mindanao, 88% ng mga Mindanaoans ay boboto daw kay Sara Duterte. 88%. Yep. Lovely, ang ibig sabihin nun, pag tinignan mo in the smaller scale, that's almost 9 out of every 10 people na makakausap natin sa Mindanao ay iboboto daw si Sara Duterte. Paano yun? So, nandidismaya ako pag nakikita ko yung number na yun. Bakit? Ano ba yung nakikita nila na hindi ko nakikita? Or I'd love to know. Kasi baka ikaw nakita mo yun at one time? O hindi. Hindi ko alam. O sa mga kakilala mo, nakikita mo yun. Kung ano ba yung nakikita nila kay Sara Duterte o sa mga Duterte. Not particularly Sara, but I think sa mga Duterte na napapasa lang kay Sara Duterte. Mahirap kasi din talaga tanggalin yung identity politics. Yung parang of course, itong mga taong ito talagang naniniwala na may magagawa
ang mga Duterte. At syempre, the Duterte brand na ipasa kay Sara Duterte. At saka, well, I'm not an expert, pero sa nakikita ko, malaking factor yung talagang na demonize yung mainstream media sa Pilipinas. Yes. And yung mga regional networks, di ba, na-disband na din. So, ngayon, kung titignan mo, mga local news, ganyan, kung may mga very obvious, yung iba dyan talagang may kinikilingan, di ba? Yes. Tapos, everybody's on social media na. So, kung nakakulong pa rin sa echo chamber yung mga kababayan natin, tapos syempre, pag ordinaryong Pilipino ka na, naghahanap buhay ka lang naman sa bawat araw, tapos makikita mo yung mga propagandista, yun lang yung narrative na nare-receive mo eh. So, kailangan talaga ng, counter-narrative. Let's break the echo chamber further. Kasi nakakatakot ngayon na nakikita ko kumpara sa dating media compared to social media. Yung dating media kasi, sure, may may mga biases din yan. May mga kinakalat din sila na sometimes alanganin, di ba sabihin natin. Pero, at least yun, kahit papaano, they're trying to show all the information. Yes. Nilalatag lahat. Oo. Kahit na sabihin mo may bias. Pero ang problema natin ngayon kasi nakikita ko ay sa social media, the algorithm mismo of social media will actually harden the echo chamber. Right. Close off anything that ayaw mong makita, sila na magtatanggal. 'Di ba? So lalong dumidiin ang iyong paniniwala, tama o mali, dahil ang algorithm ng social media ang magba-block off ng lahat. So much so na na-realize ko nga nung tinignan ko yung audience ko nga, 'di ba nabanggit ko sa yung audience ko, parang maliit lang yung galing sa Mindanao. So nagulat ako na bakit hindi nakakaabot yung mga ginagawa ko sa Mindanao? Pilipinas din yun. Mas marami pa nga na nakakanood sa akin outside of the Philippines. 30%, over 30% of my viewers are nasa labas ng Pilipinas. Mas malaki pa kaysa sa Mindanao. Pero bakit yun? Yun ang ibig sabihin. Paano natin mababreak tong echo chamber na to? Well, yun na nga. Kailangan natin ng mga Bisaya speaking na mga content creators na talagang nilalaban ng katotohanan. Okay. Kasi iba pa rin talaga kasi syempre nagsasalita ka, ganito, ganyan. Alam mo yung parang, kasi ano yan, kasi taga Luzon. Ayun, yung ganun. Parang madaling i-dismiss kasi you're not one of us. Pero if people from Visayas and Mindanao talagang, nagsasabi ng, kumbaga, sinasalungat yung narrative nila, of course with facts, ibang usapan na yun. It's a game changer, I guess. Lovely, kasi para sa akin, ako bilang isang Pilipino, kahit saan ka man sa Pilipinas, I consider na magkasama tayo dito. Magkababayan tayo. Ganun naman eh. Bakit nare-regionalize ang Pilipino? Bakit parang hindi taga Bisaya ka o taga Mindanao ka o taga Luzon ka kaya hindi tayo pareho? Para sa akin Pilipino ka. You're from Mindanao. I'm from Luzon. Pero yet I don't see bakit magiging tribal tayo? Yes. Ano kayang rason kung bakit nagiging tribalized yung ating Actually, bansa? Dati rin, hindi ko talaga to nakikita eh. It started to really magnify nung Duterte's time na. Since 2016, talagang, alam mo yun, totoo naman na may mga taga Luzon talaga na minamaliit ang mga taga Mindanao, tawag sa amin mga taga bundok. Tapos karamihan, syempre, yung mga nagmamaynila na galing Mindanao, syempre nangangatulong. Tapos, alam mo yun, sinasabi na, pag Bisaya, katulong. So, what's wrong with being katulong? Mga ganon. So, nangyayari yun sa totoong buhay. Pero sa panahon kasi ni Duterte, na-weaponize yun eh. Na parang, kinakawawa ang mga taga Mindanao, ganon. May Imperial Manila na gustong maghari-harian over, tayong mga kinakawawa ng mga Mindanaon, ganon. So, alam mo yun, meron siyang emotional appeal sa amin na talagang gusto naming lumaban. So, parang naging ganun siya. Although, before that,
Hindi ko nakikita na ganun ka-regionalize ang mga Pilipino. We stood as one people. And if you look at it kasi yan ang playbook ng mga authoritarian. Yes. Sa buong mundo. Right. Is to break everyone apart. Yes. Ipaglaban ang isa't isa para Pag-awayin. mag-away-away tayo for their benefit. Kasi din sila nakikinabang eh. Exactly. And to demonize, parang it's us against them. Yes. Ganun yan palagi. Yun din, yung pagre-red tag. Right. Yung pagdidemonize. Drug addicts, yan ang kalaban. Komunista, yan ang kalaban. Parang ganun to create that fear and that anger towards a certain group para makuha niya yung kapangyarihan. This has been done throughout history. World War II. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi sabi mo nga, pag binanggit ko yung pangalan, na baka ma-demonetize. Pero hindi naman ako nade-demonetize. Diba? Nung World War II, yung kay Hitler, demonize siya yung mga Jews. Exactly. To make them look like you're the enemy. Therefore, we consolidate, tapos patayin lahat sila. Right. And even the Germans that time, they rejoiced. Yes, diba? pero nauntog, thank God. At ngayon, kinahihiya na nga nila. Sobrang kinahihiya nila yung history nilang yun. Exactly. Actually, nakakilala ka na ba ng mga Germans ngayon? Mga modern day Germans? It is, nakikita mo yung humility nila. Yes. Because of what happened and what they contributed to this atrocity Yes. during the war, World War II. And it became part of their curriculum, ha? Yes. Talagang tinuturo nila sa kabataan kung ano yung dapat hindi nauulit. Yes. Diba? Ngayon, that's sa Pilipinas. Parte yan dapat ng natin ng pag-aaral natin Pero ang nakikita kong problema, yung education system nga natin din. Yun lang. Yun din. Hindi, my God, basic math nga, basic comprehension, basic English. Nakakalungkot, ano? Oo, hindi na nga maintindihan. Ano ba yun? Ano yung number natin ngayon? Is it majority of parang grade 10 students ay parang walang basic comprehension? Yeah, nakakalungkot. Kasi, ang pag-asa ng bayan ay kabataan. Yep. Pero kung sa edukasyon pa lang, in their formative years, ligwak na sa reading comprehension, 'di ba? Ano pang aasahan natin? At tama ka doon At tingin ko talaga nangyayari dito. Sinasadya ito ng ating mga politiko. Exactly. Hindi nila nilalagyan ng pera. Nilalagyan ng pera ng edukasyon, pero palpak pa rin ang edukasyon. At tingin ko nga maraming pera pa rin ang nabubulsa. Yeah. Kasi sa dami ng pera na nilalagay sa edukasyon, bakit hindi makapagpatayo ng maayos sa mga eskwelahan? Exactly. Makapagbigay ng tamang mga libro. Libro lang Basic textbooks. Isang kaibigan. Oo, di ba? Tapos yung mga ibang lumalabas dyan, pag nakita mo yung textbooks, ang daming grammatical error. Ay, totoo yan. Basic lang hindi mabigay. Exactly. The quality of our education is Plus, marami akong nakikitang mga teachers na nagpapasa at nagpo-post ng mga fake news, ng misinformation. Okay. Oh my goodness. Kung sariling mga guro natin ay nahihirapan na nga sa critical thinking, ay yun ang pinapasa nila. Yun ang kalidad na pinapasa din nila sa ating mga estudyante. Yeah. Diba? So parang sa mga estudyante, aasa ka na lang sa sarili mo kasi hindi mo maasahan ng guro mo. I'm not demonizing the teacher. I think there are a lot of great teachers out there. Yes. But I think talagang important din na sila mismo taasan din nila yung kalidad. Yes. Tsaka yung mga, these problems like hindi naman music teacher pero nagtuturo ng music. Hindi naman originally science teacher pero nagtuturo ng science. Yung mga ganon. So, talagang nalulungkot ako. Kasi in fairness or during our time, 90s, batang 90s ako Kahit na nag-share kami ng libro. Kasi dati 1:2 sa public school, yung mga libro namin, napamana namin from earlier students. Okay. Tapos, pahiram lang siya sa buong taon. And then, isang libro sa 2 estudyante. Ganon. Yung iba yung ibang libro kasi ewan ko, lack of supplies yata. So, pero buti naman that time kasi gusto ko kasi nagmamark ako sa libro. So, pinapa-photocopy yun ng nanay ko. Book binding. Tama. Kumikita ang kabuhayan yun before. So, ayun, binibigay ko sa kaklase ko, sa ka-share ko yung libro. So, siya yung nagtitake care ng libro. So, ako naman, yung photocopied book. Doon ako nagmamark. So, kahit na ganun yung sitwasyon before,
parang mas ramdam ko na talagang dekalidad naman ang edukasyon, yung mga tinuturo sa amin, lalo na yung GMRC. Diba? Tapos yung pagiging mapanuri, talagang tinuturo yun eh. Pero I don't know nowadays. I don't really know what's wrong. I don't know. Sobrang hirap din sa mga teachers kasi sinasabi na binawasan na nga daw yung administrative tasks nila. Yes. Pero hindi yun yung nangyayari sa ground. Okay. Yes, marami akong kilalang teachers na kahit sa bahay, marami pa din ginagawa. 12:00 na akong matulog, tapos gigising ng 4 a.m. kasi kailangan pang bumiyahe by 5 a.m. papuntang school. Oh, wow. So that's like, wow. So walang pahinga si teacher. Tapos syempre magtuturo ng estudyante ng 60 to 70 in a classroom. Mahirap Ganon. yun. 60, 70, marami yun. Every single day. So ayun. Pero alam mo, no, Lovely, sa panahon ngayon with social media and with the internet, with all that information available right now, with the AI na may available ngayon, nagugulat ako na mas mahinang manuri ang ating mga kababayan kumpara sa dati. Ano yung tinuro sa inyo dati in terms of being able to be critical thinkers na tingin mo nawawala ngayon? O dahil nga ba available na sobra lahat ng impormasyon na hindi na naghahanap ng impormasyon ng tao? Tinamad na ba? Dahil andyan lang naman kumpara sa dati. Kung kailangan mo mag-research, pupunta kang library, talagang titingin ka pa sa catalog, gano'n, di ba? So talagang effort eh. But dahil ba sobrang bilis na makuha impormasyon, tamad na mga tao tumingin? O ano tingin mo ang rason kung bakit ganun ngayon? Information overload. Parang, marami sobra. Parang sobrang dami. Tapos, siguro, I don't know if it's part of the curriculum talaga na, alam mo yun, may itinuturo yung, I don't know, media literacy ba? Meron naman siguro, no? You know what? Updated. Tama yung sinabi mo, media literacy. I think the problem is walang media literacy course. Kasi nga, right now, wala namang nagtuturo sa atin ngayon kung paano panoorin o tingnan ang impormasyon na nakukuha natin. Because remember, social media has only been a product over the last decade. Right. Diba? And back in the 10 years ago, nung makakita ka ng impormasyon sa Facebook, hindi mo alam kung fake o hindi, kinakalat mo rin. Diba? Ikaw yung nagiging biktima. But ngayon, 10 years later, alam na natin nga kung ano, at least for some of us. I think nga that there should be a social media literacy course. Exactly. In the schools. In the schools. And for the ones na wala naman sa eskwelahan, mga nanay, mga tatay, ano kayang pwede natin gawin or pwede nilang gawin para maging mas mapanuri sa mga impormasyon na nakukuha nila. I'm sorry, ano nga yun? Yung mga nanay. mga nanay at tatay. Kasi yung mga kabataan, tingin ko naman medyo magaling sila eh. Kasi nakakausap ko yung mga ibang kabataan sinasabi nila, alam po nyo, sabi sa akin ano nga, hindi ko maintindihan ni nanay ko at tatay ko, maka-Duterte pa rin Yun lang. Yun lang. Ako, 14 years old, mas naiintindihan ko yung problema. Nanay ko at tatay ko sinasabi sa akin, anong klase kang anak? Yun. Pinapagalitan pa yung bata dahil hindi daw niya sinusuportahan si Duterte, yung bata ang nasa stress. Yun lang. Kasi, syempre, hindi ko rin masisisi yung mga parents na, alam mo yon, abala lang sa bawat araw para may pakain at hindi na nakakapag-fact check. Diba? Pero, I believe may mga parents din naman talaga na pinupursue din talaga yung katotohanan at yun yung pinapamana sa anak. Pero karamihan, hindi ko madedeny yun na, they're just living from day to day. Kung ano yung nakikita nila sa social media, yun din yung pinapaniwalaan nila. So if that's the case, I think it's important that we go beyond the schools. Right. Okay. So meaning, let's take the matters into our own hands. Tayo mismo ang gumawa ng paraan para tumulong sa ating mga kababayan na maging mas mapanuri. Para lang sa ganon, mas maintindihan nila kung ano ba yung mga propaganda, ano ang fake news, at ano ang katotohanan. Yeah, mas okay siguro na talagang, alam mo yon, magkaroon ng baranggayan. Baranggayan, dialogue with the people. Alam mo yon, mga iba't ibang civic groups. Okay. Magkaroon ng
information drive tungkol sa mga ganitong bagay. Kasi ang nakikita ko talagang ginagawa tayong pangkabuhayan ng mga politiko. Ay, sinabi mo. Yung gustong-gusto nila tong hindi tayo edukado, hindi tayo natututo. Kasi the more stupid we are, the more sila na mananatili sa posisyon nila. I'll add to that. The sad part for me, ito I've been saying this several times kana makulit na nga ako pero sabihin ko ulit Nakakalungkot na karamihan sa ating mga kababayan na nanonood at hindi nanonood ay yung kita nila ay sapat lang para sa pang-araw-araw nila. Exactly. Kulang pa nga yung iba. Kulang pa. Karamihan kulang pa. Yan ang mga pinaka-sumusuporta sa mga corrupt Totoo. at mga tulad ng mga Duterte na talagang abusado sa kanilang kapangyarihan na pinagsasamantala at pinagkakakitaan ng ating bansa at ang hirap ng trabaho na ginagawa natin. Kinukuha yung pera sa kaba ng bayan. Sila ang yumayaman tapos sinusuportahan ng ating mga kababayan na hindi nga sapat yung kinikita nila pang araw-araw. Bakit pa nyo sinusuportahan itong mga to na yumayaman pa sila tapos kinukuha ang suporta nyo? Yun ang hindi ko talagang matanggap eh. Kasi minsan nga, I feel so broken-hearted na pinagmamasdan ko na yung mga kababayan natin pumipila para sa ayuda. Yeah. Tapos, matindi yung sikat ng araw. Tapos, alam mo yung pinapapila sila, yung parang talagang tinanggalan mo sila ng dignidad. Pero, they will be very thankful. Yeah, they Kasi will. sino ang nagbigay sa amin ng pagkain? Si Duterte, si malasakit guy. Oo, yun. So, yun lang yung matatandaan nila. Parang they don't care about, hindi nila, parang kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi yan nagtatranslate kasi sino ang nagbigay sa amin ng pagkain tuwing gutom kami. Yun eh. So nakikita mo dito na ang ating politika ay personal pa rin. Kung sino yung nagbigay, wala akong paki kung saan mo ninakaw, saan mo nakuha. Hindi ko naiisipin kung saan mo nakuha yung pera na ginamit mo para ibigay sa akin. Basta binigyan mo ko, loyal na ako sa'yo. Yes, parang ganun yung nakikita ko. Kaya nga talagang longing ko. Kaya pag tinatanong ako, anong pangarap mo para sa Pilipinas? Yung sinasagot ko talaga is pagkain para sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Decenteng pagkain. Kaya gustong-gusto ko yung mga programa ngayon ni Senator Kiko Pangilinan. Oh. Talagang ine-empower niya yung ating mga magsasaka. Tapos syempre may mga leaders din tayo na ine-empower ang ating mga fishermen. Kasi pangarap ko talaga na, alam mo yun, hindi na kailangan magmakaawa ng mga tao. Pumila sa tarpaulin ng mga politiko para mabigyan ng kakarampot na bigas, delata, yan. Tapos, lanakawan ka na buong 6 years, buong 3 years ni mayor, ni governor. Lahat? Lahat. Oo, totoo yun. Okay, pag ganun pero at the same time, sila, I mean, alam mo, tama naman na maraming corrupt na politiko. Pero, hindi ba kasalanan din ng mga botante yan? Kasalanan din ba natin yan? Kasalanan ba natin na nandun sila sa kapangyarihan? Yes, eventually, we'll have to say that. Kasi, minsan, di ba, sinasabi, mga kurap kayo, ikulong lahat, mga kurakot, pero paulit-ulit na binoboto pa rin yung mga magnanakaw. Tapos kung titingnan mo yung mga alyansa nila, mga tinataas ng kamay ng mga Duterte, sila din yung mga nagnanakaw noon, utang na loob. Actually, nakakatawa ngayon. May nakita akong picture na lumabas recently na kumakalat. Yung ando doon if I remember correctly, ando si Sara Duterte o si Baste. Tapos ando doon din si Sammy Uy. Tapos ando doon si Romualdez. So pag makita ko, ando si Amy Marcos pa ata. Hindi ko maalala. Don't quote me on this. Pero nakikita ko dito na yung mga personalidad na yan, pare-pareho lahat yan na nagkakataon lang, nag-aaway-aaway sila. Nagkaonsehan sila. Nagsisisihan, nagbibintangan, nagtuturoan, pero pare-pareho silang lahat Exactly. Tapos habang ginagawa nila to, lahat tayo, mga nanonood ngayon, nasa bahay, tuwan-tuwa, iboboto mo ulit.
Totoo. Diba? Tapos tayo ang nag-aaway-away. Tapos ito pinaka hindi ko maintindihan eh. Ang galing nung ginagawang propaganda ng mga magnanakaw na to, na mga abusadong to, na pinalalabas pa nila, ang galing nung naratibo eh, na yung kung sino yung matino na tumutulong ng tao, siya pa yung masama. Yes. Dahil imposible daw na may ganyang kabait. At least yung sinusuportahan nyo, at least siya totoo. Totoong tao. Oo, kasi nagmumura siya kaya totoo siya. Pero itong isa sobrang bait, imposible ang totoo yan, peke yan. At least ito, alam ko yung demonyo na tinitignan ko. Itong isa, hindi ko alam yung kung demonyo ba yun o hindi, kung nagpapanggap lang ba siya. Santong kabayo daw. Anong tawag mo doon? Santong kabayo daw. Wow, yung ba ang term sa Mindanao? Well, ano daw, yun yung santo-santuhan pero demonyo daw inside. Pero wala naman silang ebidensya eh. Oo nga, pero yun na nakakatuwa. Tapos yung may ebidensya, alam nilang demonyo, susuportahan naman nila. Exactly. Kasi at least totoong tao. At least totoong demonyo nakikita mo. At least alam mo na. Yun na Nakatakot nga yung tawa mo talaga. Pero di ba? Oo. So ngayon, sige. So tingnan natin yung landscape natin ngayon ha. Lovely, may 2 taon pa tayo bago susunod na eleksyon. 2028, parating na tayo. At sa totoo lang, ako naman, nagkaroon ako ng pag-asa nung huling eleksyon na nakita ko na hindi na naman yung mga sikat lang ang binoboto natin. Na hindi yung mga sumasayaw at nagpapapogi ang mga binoboto natin. Bumubudot ang binoboto natin. Bumuboto na tayo mukhang bumuboto na tayo ng tama. Yes. Thanks to Robin Padilla. Yun nga palagi lang sinasabi. Pinapatunayan yan. Actually, siya yung sumira sa imahe ng mga artistang tumatakbo. Pero alam mo, ako naman, hindi ko naman sinasabi na lahat ng artista ay na parang tanga o bobo. Wala ko sinasabing ganun. Tingin ko nga, kahit na anong profession ka, pwede kang tumakbo. Right. Pero kasi ang problema, yung mga tulad ni Robin Padilla, na ginamit lang ang kasikatan para, at saka sorry kasi ito problema sa mga tulad ni Robin Padilla. Dahil sobrang sikat niya, wala siya sa mundo ng realidad. Totoo. Na hindi niya, at saka meron siyang illusions of grandeur na tingin niya dahil ang galing niya sa mundo ng pagiging artista na kaya niya solusyonan ang lahat ng problema ng mundo. Yeah. So kumbaga medyo mataas sobra ang tingin niya sa sarili niya, ang galing-galing niya na hindi niya na-realize na, hindi dahil sikat ka na kaya mo maging senador. Iba ang mundo ng pagiging senador. Exactly. At sana magtungkulin ka na lang sa kung ano yung kaya mong gawin. Hindi dahil kaya mo at pwede kang maging senador na gagawin mo ngayon. Tulad ng sinabi ni Vice Ganda, di ba? Hindi dahil kaya kong manalo, dapat akong manalo at dapat akong tumakbo. Yes. Yun yung punto ko lang dito. At salamat naman kay Robin nga dahil sa ginawa niya. Pero sa ating mga botante, salamat din na karamihan sa atin ay nagising na. Exactly. Moving to 2028, the presidential election, will that translate sa darating na election sa 2028? Ang alin po? Yung ganun pag-iisip na hindi na sana sa political dynasty, sa last name, at dahil lang panatiko ka, tingin mo ba papunta na tayo doon? O Hopefully, kaya baka may momentum naman meron? Pero, ewan ko. Kasi kung titingnan mo yung numbers, talagang makikita mo yung identity pa din na identity politics. Identity politics. Na Pero nakikita pa rin sa kasalukuyan, pangalan. actually may organization ako sa Pasig na yung focus namin talaga is community building. Kasi sa mga sinusulong namin is on the barangay level, talagang ini-educate ang mga mamamayan na unti-unti tayong malalayo sa personality politics. Lalong-lalo na, 2028 is coming, tapos ano na mangyayari kung wala si Vico. At diba si Vico yung brand of giting ng Pasig, brand of good governance doon sa Pasig. Pero paano pag wala na si Vico? Sino magpapatuloy? Parang ganon. So, parang our goal is ang giting ng Pasig ay hindi dapat nag-e-end lang kay Vico Sotto. Dapat kung lahat tayo hindi nakatingin sa sa personalidad kundi sa talagang competence ng tao or ng leader, doon nagsisimula doon nagpapatuloy yung progress. So ayun,
we're working on that. Yun yung nilalakad namin sa bawat barangay. The civic groups, very important yun eh. Yung mga, kumbaga, micro steps. Yes. Mm-mm. Yun ang kailangan natin ngayon, ano? Yung face-to-face na ganyan. Hindi lang sa social media. Kasi marami din naman nga sa bagay ngayon. Ay, tama ang sinabi mo, wala silang panahon kasi pumuntang social media, mag-ano, nagtatrabaho sila. So, tayo dapat ang pumunta na sa kanila. Makipagtulungan. Siyempre, kasi may mga groups tayo, mga kababaihan, mga civic workers, mga PWD group. Siyempre, pag, alam mo yon, when we gather together, may mga mapag-uusapan tayo eh. And isa dyan, yung siyempre, dinadala tayo away from identity politics to ano ba yung mga values ng leader na dapat tinitignan natin? Oo. Yun. At banggitin ko din, na yung sinabi mo yun, alam mo, naisip ko, I think that's what Vico is trying to do nga eh. By stepping away from politics, he doesn't have to, but he is, ay pinapakita nga niya na huwag kayong umasa nga sa personality o sa identity ng isang personalidad. Yes. Lenny is also doing the same. Yes. Yung sa kanyang pagsabi na hindi na siya tatakbo, ay parang sinasabi niya, huwag kayong maghanap ng savior. Ang kailangan mag-save sa inyo ay sarili niyo. Yes, exactly. And that's what actually inspired me. Kasi actually, late na ako talagang sumama sa, alam mo yon, late na akong nag-decide to actually join the Pink movement. So, that time nakita ko yung, alam mo yung inspiration. Kasi may sinabi siya eh na hindi dapat siya lang yung pag-asa. Tayo yung liwanag. Wow. Tayo yung liwanag sa bawat community natin. So, wherever we are, kung saan ka nilagay, kung ano ang posisyon mo sa komunidad mo, sa barangay mo, sa organization mo, ikaw ang magliliwanag. Ikaw ang maninindigan para sa katotohanan. So, syempre, hindi mo iaasa sa walang national leader ang makakapag-save ng Pilipinas. Yes, totoo yun. Wala. Pero yun nga, tayo ang liwanag, tayo ang pag-asa. So, syempre, we will have to put the right leader into power and we will have to reject those crooks na inaabuso tayo. So, syempre, nagsisimula yun sa atin. And, yun na nga, kailangan nating magliwanag from our very own communities sa kapitbahay natin. Alam mo yon. Kasi parang we're talking about the national level. Pero dapat hindi natin nakakalimutan yung mga kapitbahay natin. Dialogue talaga eh sa mga in our own circles. Alam mo no, kung tama yung sinasabi mo at alam mo, naisip ko lang talaga na yung problema natin sa iba't ibang mga probinsya natin, right? Kasi nga nakikita ko may punto naman yung mga taga Mindanao, sabihin na parang bakit parang napabayaan sila ng national government natin. Pero remember nung panahon ni Digong, I mean, were they really prioritize? Maraming pa rin pagkukulang eh. Yes, prioritize ang Davao. Davao lang ang nakinabang. Yes. Pero malala eh, ang nangyari naman sa Davao ay binuhusan ng pera na wala namang, even yung flood control issue ni Pulong, 51 billion nilagay sa Davao City, na kahit sinong engineer magtingin niya, sasabihin walang absorptive capacity ang Davao City para tanggapin ng 51 billion para gawa ng mga proyekto. Sobrang laki nun, hindi kailangan ganun kalaki. Yun yung naging problema. Na yes, napondohan ng Davao, pero hindi naayos yung mga problema. Dahil anong ginawa na sa pera? Kinurakot lang naman nila yung mga pera eh. Pero dito sinasabi ko na sa aking mga kababayan sa Mindanao, ito yung sinasabi ko lang, na magtulong-tulungan tayo para umayos ang ating bansa. Ibig sabihin, ikaw mismo tulungan mo sarili mo. Right. Magtrabaho tayo, kung wala kang trabaho, magnegosyo ka, tulungan mo sarili mo din. Ang gobyerno, mangulit tayo sa ating gobyerno. Exactly. Hold them accountable, managot sila. Kailangan silang magtungkulin. Gawin nila ang trabaho nila, gawin ang tungkulin nila para sa atin. Kailangan natin silang bantayan. Right. Sabihin, bakit wala? Lahat. Bakit walang budget dito? Ba't hindi tama yung proyekto? Pag sabihin nyo, bakit walang kulang ang farm-to-market roads, for example? Dahil sa korupsyon yan. Right. Dahil binuboto nyo ang mga pare-parehong mga dinastiya dyan sa mga lugar nyo. Exactly. Dahil lahat ng mga to,
merong budget, diba? Yung sa Congress, binibigyan ng budget lahat ng mga representatives. O, kung hindi na yung lugar nyo, yung binoto nyong congressman, yan ang may kasalanan. Kasi yun ang sistema ngayon. Right. Diba? Right. Oh, tapos yan, same, pare-parehong mayor yan. Every year, pare-pareho binoboto nyo, tapos hindi umaasenso ang lugar nyo. Totoo. Bakit kaya? Sinong bibintang nyo dyan? Right. National government pa ba? Totoo. Kahit kahit yung sinasabi nga na napabayaan ng Mindanao, actually malaki ang budget sa Mindanao. So, bakit hindi nyo kine-question yung mga governor nyo, yung mga mayor nyo, 'di ba, yung mga representatives nyo? Parang laging sinisisi yung national government. Pero anyway, yun na nga sinasabi ko, kailangan natin, we have to be ready to actually question even the politicians, the officials na binoto natin at sinuportahan natin. For example, okay, we support Lenny. Oo nga. 'Di ba? Mas dapat tayo yung, 'di ba, hino-hold siya accountable. Yep. Kasi tayo ang bumoto sa kanya. Yes. Sinuportahan natin, ayaw natin na mapahiya tayo sa binoto natin. Oo nga, totoo yun. 'Di ba? At yun ang importante sa ating mga kababayan. Na pag sino ang binoto nyo, the more you have to demand na they have to do their job. Yun yung problema sa mga supporters ni Duterte. Sabi nga nila, kaya nga daw sila daw ang bumoto kay BBM, that's why they're holding BBM accountable. Okay. That's very good. Ay- Pero bakit si BBM lang? Oo nga. Kaya nga, hold the person like yung mga Duterte as accountable. Exactly. They're just as guilty. Exactly. Yun eh. Yun yung I give up. Ayoko na. Suko na ako, Lovely. Hindi, in all seriousness, Lovely, na gusto ko yung sinabi mo na groundwork ang kailangan natin gawin, community, micro movements, yung mga ganon. Dahil doon napaisip ako. And I wanna bring this out on the podcast na let's go to Mindanao. Let's go to Visayas. Let's go. Oh, hindi. Seryoso yan guys. Punta tayong Mindanao, punta tayong Davao. Davao. Mas biglang persona non grata, Baka listahan. persona ng grata action. Hindi ko alam kung kaya kasi baka naman may Wala naman tayong ginawa. Pero ang local government ay si Baste Duterte, ang mga Duterte, and gugustuhin ba nila at baka iharas tayo o iharas yung mga lugar kung saan tayo magsasalita? Well, I'm sure, yan ang ugali nila eh. Well, the people are watching. Prove me wrong. But yun ang ugali nila. But definitely, gagawa tayo ng caravan kung saan on the ground, pupunta tayo at bibisitahin natin itong mga iba't ibang mga lugar na to para magkaroon ng maayos na diskurso. Pag-usapan natin itong mga issues. And I have to say, I don't mind debating with people. Yes. Kung may punto ka, naintindihan ko. I understand, naintindihan ko ang punto ng mga sumusuporta kay Duterte. Yes. Okay? Naintindihan ko sila. Saan lang tayo nagkakaiba ay sa pamamaraan kung paano makapit yung mga gusto nilang mangyari. Exactly. Ang palagi na sinasabi ay kapayapaan, peace and order. Naintindihan ko yun. Lahat naman tayo gusto natin yan. May tamang paraan para magawa yun. Hindi pagpatay ng tao, hindi pagiging abusado. Definitely not. Okay, so nandyan din kasama natin si Arman Holt, Belma Mecabalo, Bibian De Vera, Gloria Kikochi. I-shoutout natin si Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite, Elmer Pinaranda, Josefina Chico, Aiza DM, Gianni Lau, Maria Marilyn Ebido Bautista, Haito Sam Pagita, Noel Andaher, Rowena Takimura, Gloria Marquez. Nandyan din, i-shoutout natin si Herminia Sungalia, Belinda Dizon, and Haito Nino Piramo. Okay, so mga kababayan ko, yan ating malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong patnubay, karunungan at proteksyon para sa aming bayan at sa aming pinuno na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway ingatan mo siya,
laban sa anumang panganib, bigyan ng malinaw na isip at matuwid na puso sa bawat desisyong kanyang gagawin at palakasin ang kanyang loob sa gitna ng mga hamon. Pagpalain mo rin kaming mga mamamayan upang manatiling nagkakaisa, mapayapa at may malasakit sa isa't isa. Naway manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihan sa aming lupang minamahal. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa,